Sabi ko sa kanya na walang bala na naiwan sa loob at ang sugat ay gumaling na, ngunit iginiit ni Soshing na linisin ang sugat, kaya't wala akong magawa kundi tanggalin ang aking jacket. Habang tinitingnan niya ang aking 8-pack abs, namula siya. Sinabi ko sa kanya, kung kakainin kita, agad akong gagaling. Sa narinig, namula si Soshing at sinabing kung gusto ko siyang kainin. Dapat noon pa, sinabi ko na hindi ko siya kinain noon dahil hindi maganda ang lugar. Namula si Soshing at sinabing mas masarap kung malinis, tungkol sa mga sumunod na pangyayari, hindi na maganda ang tingnan kaya't lumaktaw na lang. Pagkatapos ng isang gabing pag-uusap, maaga akong nagpunta upang bumili ng almusal para magdagdag ng lakas. Tumawag si Soshing at sinabing may naghahanap sa akin, nagpakilala bilang tao ni Song Zeki. Agad kong naintindihan ng ilang bagay, ang kanyang anak na babae, si Song Jae, ay may ilang koneksyon sa akin. At kung natagpuan niya ang bahay ni Soshing, tiyak na may nalalaman siya, si Song Zexiong, sa nakaraang buhay, ay naghari sa Jiangsheng, isang tunay na reyna. Siya rin ang taong tinitingala ko noon, ngunit ngayon, iba na ang sitwasyon. Kung makukuha ko siya sa aking panig, mas marami akong magagawa bago ang pagdating ng pagsubok. Agad kong nakita ang reyna ng Jiangsheng, sinabi niya na hindi makontak ng kanyang anak na babae, kaya't nag-aalala siya. Dinala niya ako dito upang malaman kung anong klaseng lalaki ang nagiging sanhi ng pag-aalala ng kanyang anak na babae. Agad kong tinanong ang kanyang tunay na layunin, sinabi ni Song Zexiong na gusto niyang maging tao ko, kung gusto ko ang kanyang anak na lalaki bilang manugang, maaari rin. Hindi ko maintindihan kung bakit niya sinabi yun, ipinaliwanag niya na nakita niya ang aking kabayanihan sa ospital, nagulat ako sa narinig. Sinira ko ang lahat ng mga camera, ngunit natagpuan pa rin niya ako, ipinaliwanag niya na may tao siya sa ospital na nakakita at nag-video ng pangyayari at ipinadala ito sa kanya. Natagpuan din niya ang kasamahan ni Soshing, si Liu Feng, sa mga nakaligtas. Nang marinig ko ang pangalan, naalala ko ang sinabi ni Soshing kagabi tungkol sa sitwasyon. Akala ko patay na siya, galit na galit si Soshing sa kanya. Gusto ni Song Zexiong na gamitin ang posisyon ng mga nakaligtas upang makuha ko, ngunit agad kong tinanggihan. Alam ko na ang aking mga lihim ay tiyak na magugulat siya, hindi ko kailanman magiging tao niya. Sa halip, gusto kong si Song Zexiong ang maging tao ko. Nang makita niya ang aking mga kuko, nagulat siya. Sinabi ko na kung magiging tao ko siya, sasabihin ko sa kanya kung ano ito. Sinabi ko sa kanya na ang katapusan ng mundo ay malapit na at ang mga zombie ay basura lamang. Naintindihan ni Song Zexiong na mas marami akong alam kaysa sa kanya. Sinabi niya na maaari kaming magtulungan, gamitin ang kanyang kakayahan kapalit ng aking impormasyon. Agad kong tinanggap ang kanyang alok. Biglang may narinig kaming putok ng baril sa labas. Sinabi ni Song Zexiong na kagabi, ang commander ng military district, si Commander Huang, ay nag-requisition ng ilang cold storage para sa mga zombie at mga nakaligtas sa ospital. Ang mga zombie ay hindi makagalaw sa cold storage. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Hindi ko inaasahan na ang malamig na kapaligiran ay magpapabagal sa mga zombie. Agad nilang nalaman ito, ngunit hindi nila alam na sa matinding kapaligiran, ang mga zombie ay bigla kong naisip na ito ba ang lugar ng malaking pagsabog sa labas ng lungsod. Natuwa ako sa pag-iisip na ito. Gusto kong makita kung anong klaseng mutante ito. Sa oras na yun, ang mga sundalo sa labas ay walang tigil na umatake sa mga zombie, ngunit walang epekto. Lumabas si Song Zexiong at sinabing itigil ang pag-atake at umatras. Sinabi niya na hindi nila kayang saktan ang halimaw na ito. Sinabi niya na may darating na tao upang lutusin na.